sobrang espesyal mo sa akin, Drew. Ayokong magbago yung pagiging mag-best friend natin. Ito pala yung feeling ng ma-friendzone. No hard feelings. I really have to go. I hate seeing you like this. Above all, I just want you to be happy. Just tell me, do you want me to back off from Ikit? No. Respetuhin ko kung ano yung decision mo, Kit. Nay, bakit mo ko tinawag na inay? Sorry po. Imagine ko po kasi na kayo po yung nanay ko. May reunion daw at pupunta nanay mo si Mayumi. Sigurado kong matutuwa yun. Baka nga maiyak pa yun eh. Kasi, di ba sabik na sabik kayong makita at makasama ang isa't isa? And finally, Bish, mabubuo na yung pamilya niyo. Mom! Mom! Hi! I'm so sorry. You're late. Okay. Nalala ko na baka anak ko, Mars. Nagmana sa ganda mo. Nakapangasawa daw ng foreigner sa Japan. Tapos nagkaanak sila ng dalawa. Bakit, miss? May kailangan ka? Wala po. Wala po. Sorry. Ano nangyari? Ka lang? Kasi tayo. Kasi miss me yung nanay ko. Pero at least, nakita ko yung nanay ko kasama yung bago niyang pamilya. Kit, bakit ka umalis? Nagpakilala ka ba kay Aling Mayumi? Ano ba siya kinausap? Hindi na. Okay na ako. Ayokong masira pa yung mood ng pamilya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi niya na ako kailangan. Kasi hindi niya na ako kailangan. Hindi ko na siya pamilya. Hindi niya na ako kailangan. At sa mga susunod na balita, inanunsyo kahapon ng business magnate na si Enrique Vallejo ang planong magtayo ng bagong telecommunications company sa bansa. Ang lahat ng to ay sa pagbabalik ng JLM News. Kita nyo yon? Ha? Oh, attention! Attention! Mga hampas lupa! Attention! Nakita nyo yon? Yung lalaki sa TV? That's my dad. So, siya lang naman ang isa sa mga pinakamayaman dito sa Philippines. Wow! Ganon! Mayaman pala ang tatay mo. Eh, bakit nakakulong ka dito? Siguro, pasaway ka. Siguro, puro pangit ang ugaling ginagawa mo, kaya walang pakialam sa'yo tatay mo. Wow ha! Hindi mo ba nakita? Bulag ka ba? My dad is that busy. Wow! Busy? Eh, kung mabait ka talagang anak, mamahalin ka ng magulang mo, hindi ka nila pababayaan dito. Sino ka ba para i-judge ako, ha? Eh, isa ka lang namang hampas lupa, patay gutom na kriminal. Ano bang sala mo? Pagiging mahirap? Hindi tayo magka-level. Kaya huwag kang umasta na akala mo, kilala mo ako. Pakaangas mo! Akala mo! Mayaman ka pala, ha? Angas mo, ha? Ha? Kala mo sino? Tulong! Tigilan niyo yan! Kala mo madadala mo kami sa perang tatay mo sa'yo. Tumigil kayo, ha?
Mar, sorry na ha kung di ako nakapunta sa reunion. Gusto ko naman talaga kayong makasama eh. Kaya lang nagbago isip ko po. Paano kung pagpunta ko doon, makita ko kumpleto ang pamilya nyo, tapos masaya kayo. Eh di lalo lang ako malulungkot, di ba? O basta next time babawi na lang ako, ha? Sige, pasensya na ha. Sige. Ikit, ba't kami iyak? Ako? Ba't kami iyak? Wala. Wala ako, Miss. Wala po, Miss May. Okay lang po ako. Nako, Lakas yung kain. parang hindi naman. O talaga. Ngayon ka pa ba maglilihim sa akin sa dinami-dami ng pinagdaanan natin? O ano talaga problema? Nakita ko na po yung nanay ko. Oh, di ba dapat masaya ka dahil matagal mo siyang hinahanap? Na-realize ko lang ho kasi na may bago na siyang pamilya. May bago na siyang buhay. Hindi ho ako kasali doon. Ayoko na pong ipagsiksikan yung sarili ko. Nakakinalimutan niya na po talaga ako. Sana hindi na lang ho ako nag-expect ng sobra-sobra na makikita ko pa po siya. Parang hindi ho ako nasaktan ng ganito. Hindi ko po maiwasan na hindi ko maasa kasi siyempre nanay ko po yun, di ba? May gusto ko pong maranasan magkaroon ng nanay. Hindi ko po alam kung paano eh. Kaso wala eh. Mukhang kinalimutan niya na po ako. Ikapalit na po ako. Hindi naman po ako importante sa kanya. Ikit, huwag mong isipin na hindi ka importante. Kung alam lang ng nanay mo kung gaano ka kabait at mapagmahal na anak, baka magkukubahog yun para balikan ka. Salamat, Miss Maya. Alam mo, Miss May, para kang may superpower. Iba yung presensya mo kung paano mo ako i-comfort. Talagang papagaan niyo po talaga yung loob ko. Alam mo, Miss May, kanina, bago po ako pumunta dun sa kung nasaan yung nanay ko, nagdasal ho ako. Nagdasal ako na sana magkaroon ng himala. Na sana pagpasok ko dun, kayo na lang ho yung makita ko. Na sana kayo na lang yung nanay ko. Kaso, wala palang himala. Alam mo, Ikit, kung bakit ako thankful sa'yo. Kasi pinupunuan mo yung pangungulila ako sa anak ko. Kaya kahit hindi tayo magkadugo, pinapangako ko. Pupunuan ko din ang pangungulila mo sa nanay mo. Huwag kang umiyak. Kid, kainin mo na yung barbecue mo, lalamig yan. Okay pa ho ako. Masama pa rin ba yung loob mo tungkol doon sa reunion? Sorry ha, hindi naging magandang pagtatagpo niyo mag-ina. Alam mo, kung alam ko lang na nasasama ang loob mo sana hindi ko na sinabi sa'yo tungkol doon sa event na yun. Huwag ko kayo mag-sorry nung wala naman kayong kasalanan. Hindi nyo kasalanan kung ano yung naabutan ko dun.
Bigla ko lang napagtanto. Naintindihan ko na si tatay. Kung bakit hindi niya nahinanap si nanay. Kasi ayaw niyang masaktan ako. Alam mo, huwag ka magagalit sa sasabihin ko, ha? Yung oras na yun, magandang pagtatagpo na yun na nakausapin mo siya, lapitan mo siya. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin alam kung ano yung niloloob niya, kung ano yung naiisip niya. Hindi tayo pwede mag-assume na gano'n. Kaya, nangihinayang ako sa pagkakataon. Para saan pa ho? Para masaktan po ako? No. Buong buhay ko, pinangarap ko hong makasama siya. Tapos ang ending, baka talikurin niya lang ako. Anak, alam kong sobrang sakit at nabaliwala ka ng nanay mo. Ito na isipin mo, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, kilala mo na sarili mo. Alam mo na halaga mo, buo ka bilang tao. Kaya kung sakaling hindi ka niya tanggapin, huwag mong panginayanan. Buo ka na. Oh, hey, Kuya. What's up? Are you drunk? Seriously? Me? Yes, you. Di naman. Bitin pa nga eh. Oh, Jesus. Inom pa tayo. No. You can barely walk. And you want to drink more? Ano ba? Pagbigyan mo na ako. Kahit one for the road lang. Ha? No. Okay. That's enough. Let's just go home. Ah, stop being such a buzzkill. Look, let's just get a bottle at the bar and put it on my tab, okay? Drew, that's enough. All right, come on. I'll take Ano it. ba? Pwede pagbigyan mo na ako, ha? I just wanna enjoy, okay? I just wanna drink. I just wanna be happy. Like before. I just wanna get wasted so I can forget about Ikit rejecting me. I don't wanna feel this. Wala eh. Ikaw talaga yung gusto niya. Ano ba naman ang laban ko sa perfect brother ko? So what are you talking about? Come on, pull yourself together. Don't go destroying your life over a heartbreak. Yeah, that's easy for you to say. Hindi naman ikaw yung binasted, di ba? Hindi ikaw yung nagmahal ng todo. Yung for the first time, nagseryoso sa babae pero wala pa rin eh. It's still not enough to get a kid to love me. Kahit anong gawin ko, I'm never gonna be enough. First it was dad, and now it's a kid. Thank you, Claire. And how many of these am I supposed to sign? 3. Oh, Ikit. What brings you here? Sir, kasi nagme-message po ako sa inyo pero hindi po kayo nagre-reply sa akin. Tumatawag din po ako pero hindi niyo rin po sinasagot. Yeah, I'm sorry. I've just been really busy with work lately. Ganun po ba? Yeah, so if you have something to say, better say it, because I have a meeting to attend right now. Sir, sorry po sa storbo ha. Pero may pinagdadaanan po kasi ako tungkol dun sa nanay ko.
Eh, gusto ko lang po sanang libangin yung sarili ko. Sakto po, sir, yung kadimoy ko po. Birthday, nag-i-invite po. Baka pwede niyo po akong samahan. Kasi, siyempre, di ba, bukod kay Miss May, kayo na lang din po yung nakakapagpagaan ng loob ko. Yeah, I don't think it's a good time. Sorry, I really can't do that right now. But give them my regards, okay? Sir, kahit saglit lang, singit nyo lang saglit lang sa schedule nyo. Gusto ko lang po nang may kausap tsaka karamay ba. Hey, I'm sorry. I just really can't right now. But if you need someone to talk to, why don't you talk to Drew? I'm sure he can help you with whatever you're dealing with. I'm too busy right now and I don't need any distractions. Sir, sandali lang ah. Bakit ganito? May nasabi po ba akong hindi maganda? Ano, may nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin. Come on, Nikit, don't be like that. I don't have the time to argue with you right now. I'm too busy. Argue? Hindi naman ako nakikipag-argue sa'yo eh. Napapansin ko kasi na parang iniiwasan mo kung may something. Sabihin mo naman sa akin. Nikit, listen. I'm still your boss, okay? So just do as I say and don't ask any questions. Tama. Okay po, sir. Una na po ako. Salamat, sir. Distraction? Distraction na pa yung tingin niya sa akin. Relax ka lang, besh. Baka naman hindi ganun. Baka na-misinterpret mo lang yung tao. Kaya nga. Kaya kaya mo nun? Talagang tinutukan niya yung eco resort para sa mga kadimoy natin. Oo nga. Hindi talaga. May mali. May something. Ano may something? Ewan ko. Hindi naman niya ako ganun kausapin dati. Iba yung tono niya eh. Iniisip ko tuloy kung may nagawa ba akong mali. May nasabi ba akong hindi maganda. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Wala talaga eh. Baka nag-overthink ka lang. Oo, hindi kaya napapraning ka lang. Ewan ko, ewan. Kung kailan naman napapfall na ako kay Sir Matthew. Tapos parang nararamdaman ko na pinagtatambuyan niya ako. Ba't ganun? Ba't naman ganun kung sino yung minamahal ko? Nilalayuan naman ako. Ano mo si nanay? Tapos ngayon, si Sir Matthew naman. Bakit? Ayaw ba akong maging masaya ng universe? Ano bang mali sa akin? Naku. Kain mo kaya yan? Baka makatulong. Hotdog, gusto mo? Ine-evaluate na yung application na sinend ko doon sa Justice Department para maging state witness ako laban kay Soraya and Angela. Kaya lang, posible pa rin na makasuhan ako, pero mas mababa na lang. I'm sorry that it had to come to this, Pia. That's nice to hear coming from you. I think okay na lang din yun kasi may kasalanan din naman akong ginawa. And I should be held accountable for it. Excuse me, Pia. Hello, Sir Matthew. May dala sana ako sa yung champurado. Pang peace offering ba? Kasi hindi naging maganda yung huling pag-uusap natin, di ba? Thank you. Can you leave it right there? Sige. Sir Matthew, okay lang ba kapag tapos niyo mag-usap ni Pia,
pwedeng tayo naman mag-usap para lang masigurado kung okay tayo. No, Ikit. Matthew and I are done talking. Pwede niyo nang ayusin or pag-usapan niyo dapat yung pag-usapan. Salamat ah. I'll go ahead na. Wait, Pia. Actually, there was something else I wanted to discuss with you about the case. If that's okay, can we just head to my office? Okay, I'll just wait for you there. Ayusin niyo muna ni Ikit yung pag-uusapan niyo. Oh, no, this is more urgent. I'm sure Nikit will understand. Oh. Shall we? Okay. I'm sorry. May nagpunta po magandang babae dito nung nakaraan. Hinahanap daw po niya yung nanay niya. Eh, nabanggit ko po na madalas po kayong makita dito na nagpupunta. Gusto daw po niya kayong makita at makausap. Ito po yung number niya, pinapabigay niya po sa inyo. Kit, Ngayon pa lang ako nakahandle ng catatonic patient. May mga nakaka-recover naman. Depende sa treatment na gagawin. Sige po, mauna na po ako. Yung pag-iwas niya sa akin, yung pagiging malamig niya sa akin, yung hindi niya pagpigil sa akin na mag-resign ako, sasaktan lang ako pag nag-stay pa ako dito eh. Kaya mabuti pa, umalis na lang talaga ako. Akala ko ba gusto mo siya? Dapat kinumbinsi mo siya na magstay. What else should I have done? You received a great offer. It would have been selfish of me to step in and stop her from taking it. Well, maybe you shouldn't have pushed her away in the first place. Kasi hindi niya naman iisipin na umalis kung hindi mo siya iniiwasan.